Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, breaking news, pumalag na Baste Duterte kinontra na PNP chief. Nako, Davao umalma na. Yan mga kababayan, umalma na po ang Davao City. Pero bago po natin na panoorin at bigyan ng komento ang video ito, eto may share lang ako sa inyo mga karibin natin, no? Balita po mula sa JMN News. Yan ha. Eto, basahin ko po para sa inyo para maliwanag, no? Eto, nagbigay po ng statement, no? Si President Bongbong Marcos Jr. Nako po talaga. Talagang problema po talaga ng administrasyong ito, no? Si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito, nagbigay ng statement po si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang sinabi niya. Ito pang sinabi ng JMN News. Nako. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Wednesday challenged Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy to show up and face the accusations thrown against him. Nako. Ito na. In an ambush interview, Marcos was asked for a reaction on Kibuloy's camp, questioning the motives of the private individuals who offered 10 million pesos for any information that will lead to the pastor's arrest. Nako. Eto mga karabina, buti na lang at naliwanagan tayo dito sa President Bongbong Marcos Jr. Eto, private individuals. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pala ito mula sa gobyerno na pera nga na 10 million na reward. Aba, kanino kaya? Ito ang gusto sana natin malaman kung kanino galing itong 10 million na reward, no? Mula kasi sa private individuals yung inaano nila dito no? Sino kaya itong private individuals na ito mga kababayan? O gaya nga po ng sabi ko, baka nga po talaga ito na sila naghahabol na ng oras kasi baka ma-archive, no? Ma-archive yun. Ma-archive na naman yung gaya ng nangyari kay DG Bantag, di ba? Kasi sa sobrang tagal na hindi na nila na-aresto si DG Bantag, na-archive po yung kaso ni DG Bantag. Baka ganun rin ang gusto nilang ina-appor nila, no? Baka ma-archive din yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sayang naman yung 10 million na nila, di ba? From private individuals. Sa palagay nyo po, mag-comment nga po kayo kung ng isang tao na posible na magbigay ng million, no, to arrest Pastor Apollo Kibuloy. Sino kaya yung private individuals yan? Nahihiwagaan tuloy tayo mga kababayan, etong sabi ni President Bongbong Marcos, he can question their motives as much as they want, no, but magpakita siya, I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kami kini-question? Bakit daw lagi silang kini-question mga kababayan? Bakit hindi bakit hindi yung kapitan ng barangay yung questionin natin? Malamang sa malamang kayo pong administrasyon, alang naman kayo po ang nagpapahuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Alang naman si PRRD ang questionin namin na kayo naman po ang nasa administrasyon. Nako po talaga. Etong sinabi pa, sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. So, follow the law, di ba? Follow ang batas, mga kababayan. Ito lang, napaisip lang ako mga kababayan, kung yan po ang prinsipyo ng ating Pangulo na sundin ang batas. Di sana doon pa lang sa investigasyon sa PCSO, nasunod dapat ang batas. Bakit walang batas na nasunod? Doon sa investigasyon sa PCSO, bakit tinigil nyo? Diba? At saka doon po sa mga smugglers na sana iimbitahan sa Kongreso, bakit natigil din yun? Kung batas talaga ang nasusunod. Diba? Eto mga kabayan, opinion lang po ito, pero parang pinagluloko tayo dito. Diba? Akala ko ba batas ang susundin, pero bakit
Kayo na lang po, bahala mga kababayan. So ito, may mga nagsabi nga, sana no, after po ng term ni President Bongbong Marcos Jr. ay maalala niya itong sinabi niya na dapat sundin ang batas. Kasi baka pagkatapos po ng term ni PBBM ay baka eto, komento lang po lang ating mga kababayan, baka siya rin daw po ang habulin ng batas. Nako po. So ito mga karibin natin, ito na po, panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng komento about po ito sa Davao, yung sinibak na naman po yung yung police. Nako, ito po, panoorin po natin. Official statement ni Mayor Sebastian Duterte ng Davao City tungkol sa pagka-relieve ng 19 station commanders sa Davao City Police Office. Okay, so ito ang kanyang official statement. Basahin ko. Good day, my fellow Davaoeños. I am addressing you today regarding the recent mass relief of our police officials ordered by Chief PNP General Romel Francisco Marbel and implemented by Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre. Okay, if I'm not mistaken, itong si General Torre, hindi ba ito yung napilitang mag-resign na Quezon City Police Director nung nag-press conference siya, katabi niya yung si William, kalimutan ko, yung nanampal o ng abuso sa siklista. Was that last year? Ang alam ko ito, the same General Torre na nag-resign. Then mamaya, ito na, siya nang na-assign na Police Regional Director sa Region 11. Ito ang nag-order ng relief nitong mga lahat na station commander sa Davao City na ito, umaalma ng mga Davaoeños. Kaya ito, nagkaroon ng official statement ang Davao City Mayor. Tuloy natin. Davao City has earned a long-standing reputation for its commitment to peace and order and security for our people. This did not come by accident. It came about by a combination of political will, committed and dedicated law enforcers, and most of all, citizens' cooperation. I agree to this. Palagi akong magbisita sa Davao. Nako, napakaayos po ang Davao City. Mayroong speed limit dyan, hindi ka pwedeng tatakbo ng mabilis within city. Sana po mga kababayan, sana po malaman din natin yung grounds, no? Kung bakit nirelieve itong mga commanders diyan sa Davao City, police commanders, no? Kasi isipin nyo mga kababayan, kung gumagawa naman sila ng tama at sinusunod ang kanilang obligasyon para sa taong bayan, bakit palaging Davao ang tinitira ngayon? Yan nga pong parang ini-insist nila or ini-insert nila sa utak ng mga Pilipino, no, na magulo ang Davao. Kasi papalit-palit ng ng mga tauhan, no, ng authority. Papalit-palit sila. So, sa akin lang opinion ko lang po ito, parang gusto nilang palabasin na magulo ang Davao City, hindi kayang kontrolin ang Davao City, no? Kaya kailangan magpalit na naman. Parang yung ginagawa sa Bilibid ni General Bantag, no? Para hindi makontrol. Yun po yun para hindi makontrol ng ng mga inmates or para hindi maging magkaibigan, ba? Sa loob ng Bilibid, every 6 months nagpapalit po sila ng mga tauhan. Ganun din po yung dito. No? Yung nangyayari sa Davao City, mga kababayan. Palagi na lang nilang papalitan yung mga pulis. Para hindi sundin si Mayor Baste. Para maisip ng taong bayan or maisip ng Davaoeño na magulo talaga ang Davao City. Yan ay opinion ko lang mga karibin natin. Ewan ko po sa inyo kasi iba-iba naman po tayo ng perception sa isang bagay, di ba?
Kaya, pero maraming posibilidad, di ba mga kababayan? Pero ang isa lang po ang ano nila, maraming way or possibilities, pero isa lang po talaga ang gusto nilang iparating, no? Or gusto nilang malaman ng taong bayan. Duterte. Ha? May Duterte sa Davao. Na kailangan nating parusahan, sikilin, ano ba? Ha? Kailangan na hindi sila makhawak ng kapangyarihan ulit. Parang ganun ang lumalabas eh. No? Talagang huhuliin ka ng mga pulis, disiplinado, mga tao dyan. Kaya saksi ako sa napaka-peaceful environment ng Davao City. Ito, tama itong sinasabi ng butihing mayor. Okay. Through the years, this reputation was nurtured by a constant commitment to the strict implementation of initiatives such as Patrol Region 11, crime prevention programs, anti-criminality efforts, and Uplan Kalalakinhan, Kababaihan, and Kabataan, Igiya Laban sa Pagpanglugos, among others, all carried out in close collaboration with the city government. So ito yung sinasabi ko na napaka-peaceful na lugar ang Davao City. This move by General Marbel and Police Regional Office 11 Regional Director Nicolas Torre undermines the hard work not only of these police officials but also of every police personnel who is truthfully fulfilling their mandate, that instead of being recognized are being relieved and questioned. The mass relief of police officials, including the city police director, the head of Special Operations Group, and 19 station commanders assigned in Davao City will not help in sustaining the city's peace and security situation. Agree ako dito. It's a drawback. Instead na makatulong sa pag-maintain, kasi i-maintain mo na lang ang peace and order sa Davao. Itong ginawang ito, parang ayaw nila ng peace and order. Itong ginawa. Kasi they are performing well. Ilagay nyo ang sarili nyo. Kayo yung station commander. So yan mga kababayan, talagang ayaw nila ng katahimikan sa Davao, di ba? Kasi ano-ano na lang eh. Ha? Baka gusto talaga nila magkagulo ang Davao City mga kababayan para makagawa sila ng moves. Alam nyo, yung expertise ng tatay nila, di ba? Ang martial law. Gaya po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Basta may ginawa silang isang city na dahil Marawi yata yun eh. Sa Marawi na ba yun? Yung nag-implement sila ng martial law. Doon sa, ayun ko kung sa, basta may ginawa silang martial law. In a certain place lang mga kababayan, hindi naman po buong bansa. No? Kasi grabe na po talaga yung kaguluhan doon. Baka ang gusto ng administrasyon ito, ganun rin ang mangyari dito. Paano mangyayari yan? Doon sa Marawi, iba naman yung sitwasyon doon eh. Ba? Putukan na talaga yun eh. Gera talaga yun doon. Kaya magmamartial law talaga. Ba? Ngayon, hindi naman, yung nakikita kasi ng taong bayan, hindi naman war yung talagang dito eh. Politika po ang dahilan. Diba? Politika. Pinupolitika ang Davao City, ang mga Duterte, mga kababayan. Kasi, tingnan nyo, kung hindi ba nila pinupolitika yan, yung mga alipores nila, konting issue lang, dinadivert agad nila sa mga Duterte. For example na lang, di ba? Si Congressman Erwin Tulfo, yung Manila Bay, di ba? Sa dami-dami ng issue at problema ng bansa natin, Manila Bay pa talaga. At mabuti na nga lang at inuunahan na lang po ng mga DDS vloggers eh. Na baka i-connect na naman yan sa mga Duterte. Diba? Diba? So, pinupolitika po talaga. Kaya, eto mga kababayan,
Sa 2025 po, baka back po ang mga Duterte. At alams na. Kayo na po ang bahala desisyon sa mga buhay niyo. Diba? Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng pamumuhay ng taong bayan, ng mga Pilipino, okay, iboto niyo po ang bagong Pilipinas sa slate. Diba? Pero kung ayaw niyo po, at nasasaktan na kayo, hindi lang kayo, taong bayan, mga bulsa, diba? Kung nasasaktan na ang mga bulsa ninyo, ito na ang chance, mga kababayan. Malayo pa po ang 2025, pero ngayon pa lang, nagpapaalala na po ako, baka makalimutan natin hindi ko pa ini-endorse yung mga Duterte, yung ini-endorse ko nga, yung mga bagoong Pilipinas sa slate, diba? Palagi ko mini-mention dito. Dahil mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa video ito? Si Abalos, huwag yung kalimutan. Tatakbo yung tatakbong senador yan. Comment na lang po mga kababayan para at lang po ng ating mga kababayan ng inyong reaksyon, opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.